Eto na mga tol, sa wakas, nagsalita na ang AFP mga kapatid, mga sundalo ng Pilipinas papalag na kapag naharas ng China sa susunod na RORE mission. Pero ang alam natin dito mga tol, hindi sila lalabis sa kung ano lang yung ipapakita ng China. For example daw mga tol, napanood natin sa ibang balita, kung gagamitan ulit sila ng mga itak o kutsilyo, tatapatan din nila ng ganon mga kapatid, no? Hindi na nila hahayaan na gawin ulit sa kanila yung ginawa nitong nakaraan nitong June 17 mga kapatid. So ito ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Ang balitang to mula sa News 5 everywhere. Ano, mga sundalo ng Pilipinas papalag na kapag naharas ng China sa susunod na RORE mission. Ano, kapag ginamitan ng kutsilyo, abat kutsilyo na rin anila ang ipanlalaban ng mga Pilipinong sundalo kapag hinaras ulit sila ng China Coast Guard. Nako po, eto matindihang sagupaan na to mga tol. Kaya eto panoorin natin at bigyan natin ng reaction, video and commentary. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kapag ginamitan ng kutsilyo, abay kutsilyo rin daw ang ipanlalaban ng mga Pilipinong sundalo kapag hinaras ulit sila ng China Coast Guard. Bukod dyan, 60 million pesos na danyos ang sinisingil ng Pilipinas sa China dahil sa paninira ng ating mga gamit. Diba? Dapat noon pa natin ginagawa yan mga tol eh. Halimbawa, wina-water cannon tayo, di tapatan din natin ng water cannon kasi hindi naman pala siya armed attack mga tol eh. Diba? At yun ay ginagawa ng China sa atin dahil sa paniniwala nilang nilalabag natin ang soberanya nila. Pero total, nasa atin naman ng matibay at malakas na legal grounds kung tawagin nga nila dahil meron tayong claim. Tayo ay sinasang-ayunan ng international law, sinasang-ayunan ng UNCLOS, sinasang-ayunan tayo ng 2016 Arbitral Award. Kung matibay at matindi talaga ang ating paggiit no doon sa ating karapatan, di water cannon din natin sila, di ba mga tol? Di ba ganun talaga? Na danyos ang sinisingil ng Pilipinas sa China dahil sa paninira ng ating mga gamit. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Tinutukan ng patalim, ninakawan ng armas, at may naputulan pa ng daliri. Ang mga ganitong eksena noong June 17 sa Ayungin Shoal, hindi na raw hahayaang mangyari ng Armed Forces of the Philippines sa mga susunod na resupply mission. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, papalag na ang mga sundalong Pilipino. Good job. Good job. Hindi to mga tol sa simula ng gera. Ito'y pagpapakita lang din mga tol sa mata nating mga Pilipino na ang AFP natin, ang ating militar, kaya nilang ipagtanggol yung ating soberanya. Pero ulitin natin mga tol, hindi ito pagsisimula ng gera. Mga tol, kung lalabis tayo doon sa ginagawa ng China, for example na lang mga tol, ginamitan tayo ng mga itak, kutsilyo, palakol, tapos pinaputokan natin, binomba natin, yun talaga, gera na talaga yun mga tol. Pero ito kasi, pag giniit nila yung gusto nila at iginiit natin yung gusto natin mga tol, hindi naman pwede lagi tayong argabyado. Diba? Yun yung lagi nating sinasabi. Kinukuha natin kasi to sa mabuting usapan lagi eh. Dinadaan ng gobyerno natin sa mga diplomatic protest, lagi tayo nagrereklamo, lagi tayo nagpoprotesta sa kanila. Pero ganun at ganun pa rin mga tol ang ginagawa ng China Coast Guard. Hinaharas nila ang ating mga kasundaluhan kasi nga nakikita nila hindi pumapalag eh. Pero kung ganito gagawin ng AFP natin at papalag na rin mga kapatid, wala na pwedeng ireklamo rito China na sumusobra tayo. Sila nga ganun ang ginagawa nila sa atin di ba? Alam ng China mga tol na mas matibay ang natin. Mas matibay ang ating pinangahawakan kaysa sa kanila. Sila binabraso lang tayo, meron tayong sandigan, meron tayong meron tayong pinanghahawakan, di ba? Tuloy natin 'to. Kapag hinara sila ng China Coast Guard. Yung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. No? Mahigit 2 linggo matapos ang insidente sa BRP Sierra Madre, nagtungo ngayong araw sa Camp Aguinaldo si Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang command conference ng AFP, kung saan tinulong niya ang pinakamatataas na opisyal ng militar. Dito inilatag ng AFP kay PBBM ang mga susunod na hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tumanggi si Brown na detalye ang kanilang mga plano tungkol sa mga susunod na RORE mission. Tama. Pero kabilang daw sa mga binigyan din nila ang rules of engagement o kung paano tutugon ang mga sundalo kapag hinaras ulit sila ng China. Actually mga tol, yung mga sundalo natin, talagang naghihintay lang sila ng basbas
'Di ba? Mga sundalo yan mga tol, mga matatapang yang mga yan, hindi mga duwag yan. Pero dahil nga dun sa training nila, 'di ba? Mas nananaig yung kanilang disiplina kaysa sa personal emotion nila. Ikaw ba naman mga tol, maputulan ng daliri, ewan ko na lang kung anong reaction ang gagawin mo doon, 'di ba? Baka bigla kang kumuha ng Armalite at bigla mo silang pagpaputukan. Pero tignan mo, nanaig pa rin sa kanila mga tol yung tinatawag nilang maximum tolerance, 'di ba? Nanaig pa rin sa kanila yon mga tol. Kasi kapag sila ay pinairal ang emosyon nila at bigla silang nag-engage ng nagpaputok sila, ilalagay nila yung bansa nila sa mas matinding sigalot, 'di ba? So tuloy natin, mahusay. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo, no? Hindi po yung lalabis. Ayon naman sa AFP, hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari nitong nagdaang resupply mission. Gumawa na raw sila ng mga hakbang para habulin ng China sa mga illegal na ginawa nito. Yeah. Sabi ni Papanagutin. Browno na iparating na sa China ang apel nila na maibalik na ang mga ninakaw na armas. Sinisingil din nila ng 60 million pesos na danyos ng China sa paninira nila sa mga gamit at bangka. Pati na ang ginastos sa pagpapagamot at opera kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri. Panibagong training ulit yan para dito sa sundalo. Kasi syempre pag humahawak ng baril mga tol, napakalaki. Napakalaki ng nito mga tol, tungkulin. Napakalaki ng tungkulin nitong hinlalaki natin mga tol kapag humahawak ng armas. 'Di ba? Pag humahawak ka ng pistol, ito yung pang ano mo yung pang salo mo ng recoil niya mga tol, yung pag sa iyo yan yung humahawak 'Di ba? Ganun din mga tol sa mga malalaki kaso putol yung niya, hinlalaki niya, kanang daliri pa naman yan kung kanan talaga ginagamit niya, right-handed yan. Kailangan niya panibagong training mga tol sa paghawak ulit ng armas. 'Di ba? Matindi yung mga tol. Kaya bilang sundalo mga tol, matinding kabawasan yung sa kanya pagkaputol ng hinlalaki niya, 'di ba? At opera kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa pangharas ng China Coast Guard. Hindi naman malinaw kung napag-usapan sa command conference ang naging revelasyon kamakilan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos na tinatarget na umano ng hypersonic missiles ng China ang ilang lugar sa Pilipinas. Kahit daw siya nagtataka kung saan nakuha ni Senator Amy ang impormasyon. Ako po mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the locations of these 25 targets. Sa kabila nito, nilinaw ng AFP na pinaghahandaan na raw ng militar ang anumang posibleng banta laban sa ating bansa. Ang isa pong pwede nating gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Yeah. Sa isang text message sa News 5, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa hypersonic missiles ng China. Samantala, kinumpirma ng Philippine Army na nasa Pilipinas pa ang Typhoon Mid-Range Capability System na dineploy ng Amerika sa bansa noong Abril. Ito ang isa sa mga missile ng Amerika na pinuna ni Russian President Vladimir Putin dahil labag daw sa kasubuan sa pag-deploy ng nuclear-capable missiles. Pero pagdilinaw ng Philippine Army, ginamit lang sa training at military exercise ang naturang missile. Pero nakatakda na rin niyang alisin sa bansa sa Setyembre. Nagbabalita. Alright mga kapatid, yan matindig tong balitang to mga tol. Dahil kapag ang China ay ginawa na naman yung ginawa nila nitong June 17, which is para sa atin mga tol, talagang naging parang pirata sila doon, di ba? Hindi na alam niyo yun, katulad nung nangyari nitong nakaraan, nagulat ang ating mga kasundaluhan. Yung tinutukan siya ng palakol, don't move, di ba? Nakatayo lang yan yung sundalo natin tapos umatras na lang kasi wala siyang pampalag doon, di kaya ng bear hands yun mga tol. 'Di ba? Pero itong pagkakataon na to, kapag may dala silang mga patpat, meron din tayo mga arnis. Pag may dala silang bolo, palakol o kung ano man, yung gagamitin nila, gagamitin din natin 'yon. At kung babanggain nila tayo siguro mga tol, makikipagbanggaan na rin talaga mga sundalo natin. Hindi na daw sila papayag mga tol na maulit pa yung ginawa ng China nitong nakaraan. Lalo pa ngayon mga tol na nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China na pahuhupain ng tensyon. Meaning mga tol, kung pahuhupain ng tensyon, dapat hindi kikilos ang China ng mga ganong klaseng galawan kasi hindi magpapahupa ng tensyon yung mga ganong klaseng galawan di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan mga tol? Pwede kang magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.